Hello, good morning, good morning. Happy Friday po sa inyo lahat. Kamusta na po kayo? Kaya naman po ang inyong lingkod na si Ping Imson. Ayan, bigyan ko lang po kayo ng update. No? Marami tayong magagandang aquatic class ngayong araw na ito. Na-arrange na po namin para sa inyo. O, kaya kita-kita po tayo ha. Dito pa rin yung sa stall number 14. Aqualand Alley, Cartimar, Pasay City. Yan po yung nasa likod na natin. Yan po yung shop natin. Alright, so papakita ko po sa inyo kung anong mga available natin mga aquatic plants. Sana ay magustuhan nyo po, okay? Alright, pasok na po tayo sa loob ng ating shop. Pakita ko sa inyo mga available natin mga aquatic plants. Pasadahan lang po muna natin isang pasada. Yan, ang gaganda ng mga aquatic plants natin. Karamihan ng po yan ay mga lotic plants. Yan pa po, oh. 4 na malalaking aquarium po yung punong-puno ng mga aquatic plants. Ayan po sila. Ito pa po mga kahabis at mga kalodi. Yan po ang ating mga aquatic plants. Okay. Yan pa oh. Alright, yung mga pinakita ko po mga aquatic plants sa inyo ay mga lotic plants. So, sabihin po, madali lang po itong alagaan sa inyong mga aquarium. So, kailangan nyo lang po ng mga aqua soil. Pangalawa po, syempre, yung ilaw po. So, kailangan meron po tayong tinatawag na grow light or yung tinatawag natin daylight na excuse me po, daylight na ilaw. LED light po. Yung puting-puti po siya. No? Or, naka full spectrum po kayo na RGB light po na LED light para sa inyong aquarium. Alright. And then, syempre, kailangan nyo po ng normal temperature. Mas malamig, mas gusto ng mga halaman. Medyo umiinit, konti lang. Hindi naman umaabot ng 33, 34 degrees Celsius. Kasi pag sobrang init na po, naluluto po rin yung mga halaman natin. Okay? Now, ano po ba ang mga kailangan na kasama ng mga aquatic plant or aquascaping plant aquarium setup para sa mga isda na kasama ng mga halaman natin? O, siyempre, yung mga community fishes po. O, meron po tayo dyan mga gapi, molly, platy, mga schooling fish tulad po ng Neon Tetra, Raminos, Cardinal, at marami pa pong iba. Okay? So, ilan lamang po sa mga isda na pwede nyo isama sa ating mga aquatic plants. O, yun mga bottom cleaner, pwede po dyan yung mga tinatawag nating Pygmaea corridora, yung mga dwarf lamang po na corridora. Pag naman sa mga algae, pag kailangan nyo na pong ipalinis sa mga aquarium niyo, meron tayong mga nerite snails. O meron din po tayo yung mga shrimps. O Amano shrimps, Neocardina shrimp. O tapos merong apple snail. Yung nga lang, apple snail, lumalaki po yan, tsaka dumadami. At kasi, tsaka po yung ramshorn, sorry sa laway. Yung ramshorn, dumadami rin po. Ang hindi dumadaming snails, yung tinatawag natin mga nerite snails po. Okay? So, yan po ang mga importante kailangan ninyo. Pero yung mga pang-algae eater na yan, sooner pa yan. Pag nag-setup muna kayo, kailangan nyo ayusin muna yung setup. Establish nyo muna yung mga plants hanggat maaari bago tayo maglagay ng mga live stocks tulad ng mga fishes po, okay? So, nasa ganon, hindi po sila ma-i-stress habang inaayos nyo po yung mga aquarium ninyo, yung setup po ninyo, okay? Kaya kailangan establish muna bago maglagay ng isda hanggat maaari po sana. Pero iba, syempre, nagmamadali. Kailangan gusto na nila, kompleto na. So, why not? Kasi meron naman po tayong mga fishes na pwede naman na matatibay. Alright? So, soon na natin i-ano po yan, sasabihin sa inyo. For now, isa-isahin ko na po yung mga aquatic plants po natin, okay? Salamat po! Okay, ito po yung ating tinatawag na dwarf Sagittaria. Yan po ay carpet plants. So, yan po ay crawling plants. So, ibig sabihin, kumakalat po siya na mag-isa. So, isa sa mga sikat na mga carpet plants, ang dwarf Sagittaria. Kasi, very hardy po itong tinatawag nating grass na ito para sa inyong aquatic plants. So, pang foreground po siya. Ibig sabihin ng foreground, nasa harapan po. Okay? Sila yung unang makikita bago yung nasa likuran. Tulad yan, kaya ng mga background plants or mid-ground plants. Yan naman ang tinatawag na Indian fern or yung iba tinatawag yan na water sprite. Okay? Ano po yan? Bushy plants din po yan. So, kailangan nyo ng mga taguan ng mga fishes ninyo, mga fry or mga shrimplets, yung mga baby shrimps, baby fishes,
Iyan po ang maganda rin pong halaman para sa inyong aquarium. Okay, at hardy rin po yan, no? And now, yun naman nasa likuran na yun, yung malalaki ang dahon, yan naman po ang tinatawag ng mga AR broadleaf. So, AR broadleaf po, pwede mid-ground plants at saka po background plants. So, yan po, ang maganda po dyan, nagiging kulay pula rin po sila. Okay? Okay, now, ito naman pong nasa tabi po niya, yan naman po ang tinatawag nating Ludwigia pantanal. Ang maganda sa Ludwigia pantanal po, yan po ay nagiging kulay pula. Tsaka pag bumuka po yan, ngayon natutulog na siya, oh. Nakatiklop na siya. Okay, hindi ko na sabihin kung anong oras na ngayon, pero very late na po, ano. Hinabol ko lang po ito kasi sayang naman yung ganda ng mga plants natin kung di na may papakita sa inyo. So now, yan pong uri ng halaman na yan ay tinatawag na Ludwigia pantanal. So, lahat ng halaman natin ay low-tech plants. Pwede nyo po siya ilagay sa mga high-tech setup ninyo, mga high-tech, tinatawag na high-tech plants din po, gamit ang mga CO2 tank. Pwede rin walang mga CO2 tank. Basta yung nga, nabanggit po kanina sa umpisa pa lang, meron tayong mga aquatic plants at saka ganda ng lighting. So, yung lighting naman po, 8 hours a day po yan. General po yan para sa lahat ng mga halaman. Okay? So, ang next po natin, yung nasa likod na yan, ito naman po tinatawag na Ludwigia repens. Background plants lang din po yan, or tinatawag na Ludwigia red tea. So maganda rin po itong plants na ito, no? Okay, itong pong nasa harapan natin, ito naman po ang tinatawag nating obalis. Okay, Ludwigia obalis plants. So maganda rin po yung halaman na yan, pang pwedeng mid-ground, pwede rin background. Pwede yung itrim kasi yung mga pang background na plants. Lalo na kung silhouette lang po yan, o manilipis lang po yung kanyang stem. Okay, ang pagpapropagate po ng mga stems, pag sobrang haba na po yan, pwede nyo putulin, tapos i-replant. Yan pong stem na yan, hanggat buhay yan. General po ito sa lahat ng halaman ng mga stem plants. Pag pinutol nyo po yan kasi, nireplant nyo ulit, tutubo ulit to. And then yung pinagputulan nyo na yan, magsasanga-sanga ulit po yan, tutubo po ulit yan. Ano? Ganun po pagpapropagate ng mga stem plants. Ito po ang Ludwigia obalis. Okay? O, ito naman nasa harapan po. Dahil medyo maikli po siya, ito naman po, markaraniwan na sikat din po ito, marami naghahanap ito. Ito naman po ang tinatawag nating mga ambulia. So, pangkaraniwan, katulad po yan ng mga kamukha niya ang mga green kabomba. Pero, ang ganda kasi nito pag naka-top view. Ayan o. Ayan ang tinatawag nating marami tayong mga ambulia. Sa mga naghahanap ng mga ambulia, ayan, pasyal na kayo sa stall number 14. Aqualand Alley, Cartimor, Pasay City. Ang dami natin mga ampulia plants ngayon. So, pwede siyang mid-ground, pwede rin siyang pang-background. Okay? Alright. Basta wag lang pong foreground kasi talagang mahaba po yan. Okay? Now, mga kahabis at mga kalodi, ito naman pong nasa likod ng ambulia. Ito naman po yung tinatawag nating Neisseia triflora. Pwede rin po siyang mid-ground at background plants. Okay? Maganda rin po yun. May pagka-pinkish po ang kanyang stem plants po, no? And then yung mga dahon-dahon niya medyo matutulis at kulay green. O, ito namang nasa katabi po niya, ito naman po ang tinatawag natin Cecilis flora. So ang ganda ng kulay po niya, no? Nagiging matingkad po siyang purple. Ang ganda, oh. Ang ganda ng pagkaka-purple ng kulay ng kanyang mga dahon. At tumataas din po ito, pero mostly mid-ground ang gamit po nito. Okay? Now, ito naman pong nasa likuran niya. Ito, pang background talaga to. Ito naman ang tinatawag ng mga pink rotala. At kasama niya po ang kanyang red rotala na halaman. So, lahat ng yan ay pang background din po yan. Ano? Yung iba, ginagawang mid-ground. Yun nga lang, pinuputol-putol lang po yan. Ang gandahan dito, ito super red. So, nagiging red na red po yan. Especially pag naka-high-tech setup po kayo. Yung talagang meron kayong tinatawag na CO2 tank. Pero, pwede rin po siya sa low-tech plants. Yun nga lang, yung dahon po niya na pulang-pula na yan, pag tumubo na ulit yan, nagiging kulay green na po siya ulit. Tulad ito, yan, oh. Yan, green na po yung kanyang panibagong tubo. Hanggang sa malalagas po yung pula, hahaba ng hahaba po yan. O, tapos putulin nyo ulit, replant, tapos magsasanga ulit yan. Now, pag nag-stable na po yung halaman ninyo, doon naman sila ulit mag-a-adjust ang kulay nila, doon magbabago ang kulay nila. Depende sa nutrients na makukuha sa inyong aquarium, sa inyong soil, and then sa lakas ng inyong ilaw. Katulad din po yan itong Rotala Pink. Ayan, yung Rotala Pink po natin, ganyan din po yan. Ito siya, oh. Ayan. Kulay pink po siya. Okay?
So, close up natin para makita niyo po yung pagka-rotala pink niya na halaman. Ayan. O, ganyan po yan, o. Ganyan po ang ating mga rotala pink na plants. O, pwede ang background tsaka mid-ground plants, mga kabis, mga kalodi, ha. O, layo na natin. O, sumobrang layo, hindi naman siguro, no. O, ito namang nasa baba na to, ito naman tinatawag na aromatica. So, nagiging violet din po yung dahon nito pag tagal. Ayan, kita nyo yung nasa likuran niya, oh. Ayan, lalapit ko, ayan, oh. Ayan, nagiging violet din po yan. Okay? Ito ang aromatica stem plants. Pwede rin mid-ground tsaka background plants. Okay? O, tapos, meron tayo dito, iilan na lang po ito. Ito ang tinatawag naman na glandulosa. So, nagiging super red din ang kulay po nito. Maganda po rin ang glandulosa, matibay din po ito. Okay. Now, ito namang nandito sa taas, itong background na to, background plants, maganda to pang corner to corner sa inyong aquarium setup. Ito ang tinatawag nating Medusa. So, ayan ay, ano niya talaga, kanyang tag name po yan, ano? Medusa plants ang tawag po nila rito. Ayan, mahaba din po yan. Matataas din po ito, tsaka lumalago din po yan, okay? Hardy din po yung plants na yan. And then, ito namang nandito sa may tabi nito, itong nag-change na ng itsura. Ang pangalan naman ng halaman natin na to ay sunset plants. Yan. Okay? Magkamukha po siya nung halaman na ano eh. Ano bang pangalan ng halaman na yon? Okay. Okay, yung halaman na yun, kamukha po siya ng Hygrophila polysperma. Yun nga lang, yung sunset kasi, pag tumatagal po, yung dahon po niya nagiging red-orange po yan. Eh, ito, Hygrophila polysperma, hindi po nagiging red, yung green lang po siya, okay? Alright, yan po yung ating mga aquatic plants sa unang tank natin. Ang gaganda po niya, oh. Oh, diba? Oh, ito nga po pala, hindi ko nasabi sa inyo. Ito po yung kapareho din po nito. Pag lumago po siya, ito rin po ang tinatawag na ambulya. So, para rin po siyang green kabomba, meron ding red kabomba. Ito naman, nagiging red, nagiging orange naman po siya. Yellow-orange color po ang kanyang mga dahon. Ngayon, tumutubo na ulit yung panibago, nagiging green na naman siya. Oh. Ayan, may mga green na po siya. Nagsisimula na ulit siyang mag-change ng kanyang panibagong kulay na dahon. Ano? Alright. So, next natin itong kabilang aquarium. Okay. Ito po ang tinatawag naman nating mga red lotus. So, very hardy din po yung mga red lotus plants na yan. Kahit hindi mo yan i-bound sa mga aqua soil. Kahit nakabuhangin lang po yan, red sand, black sand, white sand, tutubo po talaga yan. Now, kung mapapansin nyo po, maliliit pa dahon nila ngayon, pero yan, pagka po yan eh, umangat na po, aangat po kasi yan eh. Tapos hihiga yung dahon niya sa ibabaw ng aquarium. And then, yan po yung namumulaklak ng lotus flower. Yung mga nakikita yung itim na yan, mga buto po nila yan, hindi yung kahoy. Yan ang tinatawag ng mga lotus bulb. So, ang sa atin ngayon, itong nasa inyong harapan ay tinatawag na red lotus. Okay? Yan po yung mga red lotus plants po yan. Very hardy po yan. Okay? So, binibenta po natin sila per bulb. Yan, tulad dito. Oh, yan, oh, per bulb po yan. Yan, ganyan po yan. No? So, smaller bulb, mas mura. Yung mas malalaking bulb, mas mahal na po siya. Oh, now, ito naman nasa likuran niya. Ito ang kanyang pang background plants. Ito naman po ang tinatawag nating mga Amazon sword. O, yan, mga Amazon sword po yan, ha? Yan. Lahat ng green na to ay Amazon sword. Meron tayong maliliit at meron tayong malalaking Amazon sword. So, lahat ng yan ay hardy rin po yan at pang background din po yan. Okay? O, itong katabi niya, ito naman po ang tinatawag na Arcuata. And Ludwigia Arcuata. Okay? So, silhouette po siya, masyadong manipis. So, pwede rin po siya pang mid-ground and background plants. Ito naman nasa harapan niyang ito. O, ito naman po ang Rotala rotundifolia. O, ito naman po ang Amania super red ito. Ayan, ito, to. Ayan. Ang ganda nito, oh, itong Rotala na to. Ito, namumulaklak pa. Pagka immerse form, may bulaklak po siya. Ang ganda, oh. Immerse form po yan, ha? Hindi pa submerge. Kaya yan, pagka po inireplant na po sa inyong aquarium, magbabago pa po itsura niya, okay?
So, ito naman po, ito pang background plants, ito naman ang tinatawag nating, yan naman ang tinatawag, parang puno ng nyug, oh. O, yan naman po ang tinatawag nating parrot's feather. Pag to napatubo po sa inyong aquarium, hindi po siya yumuyuko. Hindi katulad ng mga ibang stem plants, nayuko po yan pagka na-reach na yung hangganan ng water, nayuko. Tapos tumutubo pa rin po, pahaba ng pahaba. Ito naman po, lumalabas sa aquarium. Ayan. So, yung mga lower na dahon niya, nakakalbo, nagkukulay brown, black, and then pahaba siya ng pahaba hanggang sa lalabas sa inyong aquarium. So, nasa inyo na po yun, pwede nyo rin putulin at i-replant. Ngayon, hanggat buhay po itong stem na to, ayan, itong katawan na to, magsasanga at magsasanga po yan. Tutubo pa rin po yan, ano? So, ito ang tinatawag na parrot's feather. So, ito pa. Ito naman po, nasa likuran niya, ito ang tinatawag na Bacopa Monnieri. Ayan. Ayan, pasensya na kayo, malabo na salamin natin. Ang linaw pagka nabasa yung salamin ng aquarium. Bacopa Monnieri po ang tawag natin dito. Background plants din po ito or mid-ground plants. Okay, lahat yan pwedeng i-trim and then i-replant po ninyo. Tapos yung pinagputulan nyo, tutubo po ulit yan, okay? Ito naman po yung tinatawag nilang cross na rotala. Rotala, red cross, tawag na, cross o red cross plants. So, rotala rin po ito. So, ito pwedeng mid-ground din po ito, tsaka background plants. Okay, ito naman, ito yung sinasabi ko kanina. Kung nakita nyo yung aromatic ako doon na medyo maputla, kasi immerse form pa yon. Ito rin, actually immerse form din to, pero mas exposed po ito sa light or sa sun. Okay, pinatubo kasi ito sa outdoor So, ganyan yung kulay na sinasabi ko sa inyo kanina, nagba-violet po siya. Okay, yan, ang dami natin mga rotala rito. Yan, rotala rotundifolia. Sa mga naghahanap ng mga rotala rotundifolia, ang dami natin, Yan, rotala rotundifolia, background plants din po, and mid-ground plants. Ito naman po ang tinatawag nila, pinakita ko yung malalaking medusa kanina, na matataas. Ito naman yung mga mas mabababang medusa, yung medyo maliliit pa po siya. Yan, medusa rin po ito, medusa plants din po ito. At ito naman po mga arcuata pa rin po. Yan, mga arcuata plants pa rin po yan, okay? Yan. And then, dito naman po, sa mga naghahanap ng green kabomba, yan, available po. So, ito yung sinasabi kong kamukha ng ating ambulya. Kung yung ambulya medyo, pag tinap view po, hindi bilugan. Ito kasi bilugan tong green na kabomba. Yung ambulya kasi pag nasa top view, medyo may kanto-kanto yung design nun ng dahon ng halaman niya. So, ito ay green kabomba, pang background plants po yan, Yan po yung tumataas din po yan at yumuyo ko pang habang humahaba ng umahaba. Now, pag mahaba na, pwede nyo pa rin i-cuttings at i-replant. So, yan ang ating mga green kabomba aquatic plants. Okay? So, yan ang ating pangalawang aquarium na puno ng aquatic plants. Punta na tayo sa pangatlo. Ito naman po yung ating pangatlong aquarium. So, now, ang kanyang laman po ay ang tinatawag nating water wisteria aquatic plants. So, isa rin po ito yung popular kasi matibay din po ito at talaga namang kung gusto niyo ng mga gubat, bushy plants, so ito po ang piliin po ninyo. Pang malalaking aquarium at saka pang medium size na aquarium, okay po siya, no? Saka maganda rito, malalaki kasi mga ugat nito pagka to napalagupin ninyo at nag-ugat-ugat, talagang nakakatuwa naman po silang tingnan, ano? And sa aking experience po, itong water wisteria, pwede rin po ito ipakapit sa mga driftwood at saka sa rocks. So dati ginawa ko na po yan as a DIY bonsai tree. Ito po yung ginamit ko, no? So maganda po ang ating mga water wisteria plants na yan. Okay, so ito naman kung katabi niya ay tinatawag nating hydrelia. Yan. Hydrelia po ay pang background plants din po yan, ano? Katulad nitong water wisteria na ito. So, yung iba, Elodea ang tinatawag nilang pangalan nito. Kasi yung hydrelia, alam ko mas manipis dito Pero dahil magkakamukha sila, tinatawag na natin hydrelia. Pero Elodea ang tawag ng iba rito, no? Okay, Elodea ang nasa record ditong gantong klaseng halaman. So, mostly ginagamit ito ng mga estudyante. Yan, karamihan ng mga estudyante, yan ang kinukuha sa amin pagka nagpasukan na po at
pinag-aralan na po nila yung ganyang klaseng plants. Ito ang kinukuha nila sa atin. Okay, pang background plants din po yan ha, tsaka hardy din po yan. O itong nasa harapan niya, katulad din nung kanina pinakita ko, ito pa rin yung ating Medusa plants. And then, itong katabi niya, ito pa rin yung ating Amazon sword na pang background plants. And then, ito, isa sa mga matitibay na halaman din. Ito ang tinatawag na Ludwigia. Oh, I'm sorry, not Ludwigia. Ito ang tinatawag natin Cryptocorin crinkles. Yan, Cryptocorin crinkles. Pang mid-ground plants po yan. Pero kung very healthy naman po yung aqua soil at saka maganda yung lighting, nagiging pwedeng pang background plants din po, tumataas din po siya. Pero kung medyo lack of nutrients at lighting, nagiging pang mid-ground siya kasi maliit lang po siya, hindi na siya lumalaki. Sana naintindihan, medyo magulo ba? So, ibig ko sabihin, itong gantong klaseng plants na to, pwede rin siyang maliit kung kulang sa nutrients pero buhay pa rin po yan. Matibay yan. Kahit mahina ang lighting, buhay pa rin yan. Yun nga lang, nagiging bansot. Pero kung healthy yung tubig ninyo, healthy yung yung inyong aqua soil, at maganda yung lighting, pwede rin siyang tumaas na katulad niya, yung nasa likodan niya. Yan. Okay? Yan, nung nagtatransition na po, ibig sabihin po, nagpapalit dahon na. Yung ibang mga malalaking dahon na nalalanta na, nabubulok na yan, tapos may tutubong panibago. So, ganun po ang pagpapalit dahon ng mga aquatic plants natin. Hindi yung pag binili nyo, maganda, pagdating sa bahay, sinetap nyo, maganda pa rin, hindi yon ganun. Kadalasan, unti-unting nalalanta ibang dahon, tapos tumutubo ulit siyang panibago. Kaya wag nyo agad itatapon. Ano? Sa mga nagbabalak mag-aquascaping, ganun po yun. Hindi basta-basta pagka itinanim nyo po siya, maganda na hanggang sa susunod ng mga linggo, maganda ulit. Hindi ganun. Nagta-transition po yan. Nagpapalit ng itsura niya, nagpapalit ng dahon. Okay? So that is normal po, lalo na sa mga low-tech setup. Yung low-tech setup, ibig sabihin, hindi kayo naka-CO2 tank. So naturally, kumukuha lang sila ng nutrients sa aqua soil ninyo at saka sa lighting para sa photosynthesis po nila. Okay? O, ang sunod naman natin, ito pa rin ang Bacopa Munieri. Tapos ito pa rin yung tinatawag nating Arquata na medyo malalaki na, malalago na. Pang background plants pa rin po yan. Tapos yung Bacopa Munieri pa rin. At ito naman yung immersed form ng Water Wisteria. Ito naman tsura, parang lang pong parang oregano. Pero pagka nagpalit dahon na ho siya, nagiging ganito na siya. Yan. So ito naman, submerged form na po ito. Nakaano na yung mga dahon niya. Nagkabitak-bitak na, para na siyang celery. Pagka yung submerged, ito yung submerged. Pagka immersed, yung nakaahon sa tubig, parang oregano. Yan, ganyan yung tsura niya. Okay? Alright. Ito pa rin po yung mga red lotus natin Yan. Yung ganda ng mga aquatic plants natin. Sana po na-appreciate nyo po at nagugustuhan nyo po mga pinapakita ko. At I hope naiintindihan nyo po yung mga aking mga sinasabi. Maraming salamat po. Punta na tayo sa pang-apat na aquarium. Yan. Ito naman po. Katulad pa rin nung kanina. Ito naman yung Indian fern. O yung ba tinatawag din itong water sprite. Yung kanina water wisteria. Ito naman water sprite. Okay? Or Indian fern. So, bushy plants din po ito, okay? So, matibay din po ito. Ayan, na-explain ko na kanina doon sa unang pinakita nating aquarium. So, ito po ang Indian fern or water sprite. So, ito pa rin po yung tinatawag nating Hydrelia or Elodea. Pang background plants din po yan. Ito naman po yung tinatawag natin kaninang ano bang halaman natin, pangalan natin dito. Kamukha siya ng sunset plants. Okay, ang kanyang pangalan ay yun. Yan tinatawag natin Hygrophila fuliforme. Okay, yan. Kamukha niya ang sunset. Pero yung sunset kasi nagiging kulay yun nga, nabanggit ko kanina, nagiging red-orange yung kanyang dahon. Pero ito, green lang talaga siya, okay? So now, ito naman katabi niya, ito naman ang tinatawag nilang stricta. Yan. So ito, pang background plants din po ito, nagiging parang puno po yan, lumalaki po ng malaki yan. So ngayon, mini pa siya, pero pagka sa ibang setup kasi talagang nagiging malaki po yan. So ang tawag nila dyan, stricta. May other terms pa pong name yan Okay? Hygrophila corymbosa, aka stricta nga po. Yan. Ang ganda po nito. Mapakatibay din ang halaman na to. And then, ito pa rin po yung tinatawag natin Dorsogitaria. And then, ito naman yung pinopropagate ko pong tinatawag nating
Christmas moss. Yan, itinali ko na po siya sa labarak. Yan, hintayin na lang po lumago po yan, no? Available din po yan. And ito pa rin po yung ating mga Anubias plants. Yan, medyo malabo. Yan pa rin po ang ating mga mother plant na Anubias barteri. Yan pa rin po ang ating tinatawag na parang orchid plants ng aquatic plants. So, iyan kasi ina-attach lamang po yung kanyang rhizome. Ito po yung rhizome niya. Oh. Yan, ito. I-attach nyo po yan sa rocks, sa mga batong magagaspang or sa driftwood. Yung iba, dinidikit po ng aqua glue yan. Yung iba naman, cable tie. Yung iba, tali, tinatali. O kahit anong paraan, basta maitali siya na maayos hanggat basta hindi mapuputol po. Ano? Tapos yan, lumalago na po sila. O, tapos meron tayong maliliit pa na mga tinatawag natin. Ito naman, medyo mahaba-haba ang dahon. Jade leaf. O, tapos ito barteri pa rin po yan. Barteri pa rin po yan. So yan po. Mga puro ano yan. Mga Anubias plants. Okay? Alright. Maraming salamat po. Ayan. Pasyal na po kayo dito sa stall number 14. Aqualand Alley, Cartimar, Pasay City. Yan. Medyo haggard na po ang inyong lingkod. Alright. Sana nagustuhan niyo po yung mga pinakita kong mga available dito sa ating shop. So kita-kita po tayo ha. Stall number 14. Aqualand Alley, Cartimar, Pasay City. Yan. Stall number 14 po. Yan. 14. Yan. Hallway ng Aqualand Alley. Wala nang tao. 10 oras na kasi. Ayan ha. Kita-kita po tayo rito ha. Marami pa tayong isda. Meron tayong balloon molly. Meron tayong neon tetra. May mga gapi. Koi glass belly gapi. Red koi glass belly gapi. Ano pa ba meron tayo dito? Pygmy corridora. Okay, mga female betta fish, meron din po tayo. Tapos mga tiger barb, ayan, kulay green, tsaka yung neon green, at tsaka yung green Sumatra tiger barb. Available pa rin po yung ating pom-pom crabs, at tsaka po yung ating mga shrimps, tulad ng amana shrimp, ng tinatawag nating, anong klaseng shrimp tayo dito? Yung tinatawag nating bamboo shrimp, yan, meron pa rin po tayo. Okay? And then, mga koi fish, topi parrot fish, corridora fish, at marami pa pong iba. So, pasensya na, hindi ko na maipakita ha. So, sa susunod na lamang po ipapakita yan. So, pasensya na po kayo. So, kita-kita po tayo dito. Maraming salamat po. Bye-bye!